Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Blair. At sa lahat po ng inyong mga taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Dasal ko po na sana ay palagi kang nasa mabuting kalusugan. Ganun na rin ang iyong buong pamilya. Gusto ko pong ibahagi ang aking kwento at isang malaking karangalan kung ikaw ang magsasabuhay nito sa pamamagitan ng iyong YouTube channel. Ang pangyayaring ito sa buhay ko, ang masasabi ko na hindi ko makakalimutan habang ako ay nabubuhay dito sa mundo. Dahil dito ko nalaman na malaki ang nagagawa ng pagtulong at kabutihan. Hindi lang sa ating mga tao, kundi maging sa mga nilalang ng kadiliman. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Emil. At ito ang aking kwento. Apo ako ng isang mahusay at kilalang albularyo sa aming lugar. At marami ang nag-aakala na susunod ako sa yapak ng aking Lolo Pedring. Lumaki ako na si Lolo Pedring ang aking kasama. Sa pagkakaalam ko, namatay ang nanay ko dahil sa isang aksidente, habang ang tatay ko naman ay naglahong parang bula simula nang magtungo siya sa Maynila para doon ay magtrabaho. Nang nagbinata ako, ay nagsimula na akong kausapin ni Lolo Pedring tungkol sa kagustuhan niyang ipasa at ituro sa akin ang kakayahan niya bilang isang albularyo. Pero noon ay wala akong interes sa ginagawa ni Lolo. Mas gusto ko pang tumambay at mangaso sa gubat. Ang pangangaso ang gawain na talagang gustong-gusto ko, Sir Blair. Isang gabi, nagtungo ako sa gubat na malapit sa paanan ng bundok. May nakasabit na itak sa aking bewang. Isang pana ang aking hawak at sa likod ko ay naroon naman ang mga palaso. Nagulat ako nang may biglang tumapik sa likod ko. Paglingon ko ay muntik ko nang sapakin ang taong naroon. Anak ka naman talaga ng tokwa, Kiko, oo. Bakit ba ang hilig-hilig mo manggulat, ha? Abay, muntik na kitang masapa ka. Kaya mo ako sapakin? Ako na nga lang ang nag-iisa mong kaibigan, pambihira ka. Ang sabihin mo, talagang magugulating ka lang. Ano ba kasi ginagawa mo rito? Nakita kasi kita na papunta rito nung dumaan ka sa harapan ng bahay namin. Alam ko na mangangaso ka na naman, kaya naisip ko na samahan ka. Gusto kong makita yung ginagawa mo rito sa gubat. Umuwi ka na, Kiko. Makakaabala ka lang sa pangangaso ko eh. Taka hindi pwede rito ang maingay kasi malakas ang pandinig ng mga ligaw na hayop. Kilalang kilala kita eh. Hindi pwedeng hindi ka magsasalita kasi madaling napapanis ang laway mo. Grabe naman siya sa akin, oh. Promise, pipilitin kong wag mag-ingay. Saka naiinip kasi ako sa bahay eh. Nasira kasi yung radyo namin, kaya wala kaming mapakinggan na drama ngayong gabi. Sige na nga, hayaan na lang kita sumama sa akin ngayong gabi. Kasi baka umiyak ka pa pag di ako pumayag eh. Pero ito itikom mo yung bibig mo. Dahil kapag nakatakas ang huhulihin ko ngayong gabi, ay nako, ikaw talaga ang papanain ko. O tara na, at titignan ko pa yung ginawa kong bitag at baka meron na akong nahuli doon. Kasama kong pumasok sa gubat si Kiko. Bata pa lang ay kaibigan ko na si Kiko at kahit noong nag-aaral pa lang kami ay palagi kaming magkaklase. Noon pa man ay magkasama na kami sa kalokohan at madalas ay sakit sa ulo kami ng mga naging guro namin. Ano ba kasing bitag yung pupuntahan natin? Isa yung hukay na tinabunan ko ng mga tuyong dahon. Kapag may tumapak na kung anong hayop doon,
ay siguradong mahuhulog siya at di na siya makakawala. Parang kawawa naman pala sa'yo yung mga hayop dito sa gubat. Hinuhuli at kinakain mo sila. Kesa naman dumami sila ng dumami dito, di ba? Mas mabuti nang mapakinabangan sila ng tiyan namin ni Lolo Pedring. Saka malaking tulong din tong pangangaso ko sa amin, ano? Kapag nakakahuli ako ng baboy ramo, ay naibibenta ko yun sa palengke. Kumikita ako ng pera kahit papano. Butit nabanggit mo si Lolo Pedring. Alam mo ba na kinausap niya ako kahapon nang nakasalubong ko siya nang papunta ako doon sa palengke? O bakit? Anong sinabi sa'yo ni Lolo? Ang sabi niya, kumbinsihin daw kita na pumayag sa gusto niya, na ituro niya sa'yo ang kalaban niya sa panggagamot. Alam mo, mas mabuti pang pumayag ka na sa gusto ng lolo mo eh. Kasi akong palagi niya kinukulit eh. Baka raw makumbinsi kita, total. Magkaibigan tayong dalawa. Hindi ba sinabi ko na sa'yo dati na ayokong maging albularyo? Nakakapagod kaya ang ginagawa ni Lolo. Mas gusto ko pang mangaso kaysa manggamot ng mga may sakit. Ang astig kayang maging albularyo, biruin mo. Ataas ang tingin sa'yo ng mga tao kasi alam nila na mayroong kakayahan na wala ang marami. Kung ako lang talaga ang apo ni Lolo Pedring, ay nako, papayag niya ako na turuan niya ako ng manggamot. Malas mo kasi hindi ikaw ang apo niya. Mas malas si Lolo Pedring kasi ikaw ang naging apo niya. Mas malas siya kung ikaw ang magiging apo niya. Hoy, biro lang naman, ito naman. Parang di pa sanay sa bunganga ako eh. Nanghihinayang lang talaga ako sa'yo, Emil. Biruin mo. Malaki ang mababago sa buhay mo kung matututo ka manggamot. Marami ang hahanga sa'yo. At baka yun pa ang maging dahilan para maging sobrang yaman mo. Tus, imposible ang sinasabi mo na yayaman ako ng sobra sa panggagamot lang. Tignan mo nga si Lolo Pedring. Alam mo ba, na binata pa lang siya ay nanggagamot na siya. Tumanda na siya ngayon. Pero albularyo pa rin siya pero di pa rin yumayaman. Kaya paano ikayayaman ko ang pagiging albularyo? Sige nga. Eh masyado kasing mabait ang lolo mo eh. Okay lang sa kanya kahit walang pambayad yung nagpapagamot sa kanya. Kaya dapat, kapag ikaw ang magiging albularyo, ay maningil ka ng tama. Isipin mo na para kang doktor na may bayad kada taong gagamutin mo. Huwag mo nang ipilit sa akin na maging albularyo. Ayokong maging ganun, ayoko. Ay oo nga pala. Mag-ingat ka ha. Kasi nandito na tayo sa lugar kung saan naroon yung bitag ko. Nagulat ako nang biglang sumigaw si Kiko. Kusang kumilos ang katawan ko nang nakita kong naapakan niya ang hukay na ginawa ko. Nagawa kong hawakan ang braso niya bago pa siya tuluyang mahulog doon. Kumapit ka na maayos! Kapag nahulog ka dyan, tepok ka! Bakit, Emil? Tignan mo yung ilalim ng hukay! Oy, bakit may mga matutulis na kawayan ng hukay na to? Tutuhugin mo ba ako? Bitag nga, di ba? Kaya huwag kang malikot. Kapag nakabitaw ka, paglalamayan ka namin bukas ng gabi. Hilahin mo ako, Emil. Ayoko pang mamatay. Ayoko maging taong barbecue. Bigla kong natawa sa sinabi ni Kiko. Hinila ko siya at matagumpay ko siyang naialis sa bingit ng kamatayan. Habol ni Kiko ang kanyang paghinga habang nakahawak ang isang kamay niya sa dibdib. Diyos ko po. Salamat, Emil. Akala ko talaga'y katapusan ko na. Bakit kasi ganyang klase ng hukay ang ginawa mo eh? Talagang nilagyan mo pa ng mga kawayang matutulis. Para kapag may nahulog na hayop dyan, ay patay na talaga. Hindi na ako mahihirapan na kunin siya. Di ba? Ang galing na naisip kong bitag. Magaling nga. Pero yan naman ang muntik ng pumatay sa akin. Sus, ang dami pang sinasabi. Ang importante, buhay ka. Saka alam mo ba, na napakalaking perwisyong ginawa mo, ha? Sinira mo ang bitag na ginawa ko para sa mga hayop na inuhuli ko. Talagang yan pa ang inalala mo, ha? Kaysa sa kaibigan mo, ha? Ang hirap kayang gawin yan. Dapat ay maingat ako sa paglalagay ng mga daon. Kasi kung hindi, guguho yan. Tapos, uulit na naman ako sa simula. Alam mo, nawalan na ako ng ganang mga ngayong gabi dahil sa ginawa mo. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Pakiramdam ko kasi, dahil may nangyaring hindi maganda,
ay hindi na rin magandang mangyayari mamaya. Ako pa talaga ang sinisi mo, ha? Bakit? Alam ko ba kung nasan yung patibong mo? Nagpaalala na ako sa'yo, di ba? Pero hindi ka nakinig. Tumalikod na ako at naglakad palabas ng gubat habang tumatakbong nakasunod si Kiko sa akin. Nang nakalabas na kami ng gubat, ay dumiretso na ako sa bahay namin. Isa yung maliit na kubo. Doon ako lumaki. Napakaraming alaala ang nakapaloob sa bahay na yon. Merong masasaya at meron ding malulungkot at masasakit. Binuksan ko ang pinto at nang buksan ko ang ilaw ay napatda ako dahil gising si Lolo Pedring. Nakaupo siya sa kusina habang may isang baso ng kape sa harapan niya. Seryoso siyang tumingin sa akin. Naglakad ako palapit sa kanya. Bakit gising pa po kayo, Lo? Tapos nagkape pa kayo. Baka hindi na po kayo makatulog niyan. Naalimpugatan lang ako kanina. At nalaman kong wala ka. Alam kong nagtungo ka sa gubat para magaso. Hinintay niyo po ba ako? Wow, ang sweet mo talaga, Lo, ha? Kaya lang, wala po ako nahuli ngayon eh. Minalas ako. Gawa ng sumama sa akin si Kiko eh. Pasaway talaga. Nasira niya yung bitag na ginawa ko. Nawalan na tuloy ako ng ganang mangaso. Mabuti pa sa pangangaso ay meron kang oras. Pero sa pag-aaral ng maggamot ay wala ka. Lo, hindi pa ba noon ko pa sinabi sa inyo na ayokong maging albularyo? At anong gusto mong gawin sa buhay mo? Ang magaso? Ang maging tambay? Sa ngayon, yan po muna ang gusto kong gawin. Saka, may kakaiba pong kaligayanan na ibibigay sa akin ng pangangasolo. Pakiramdam ko po, ay isa akong napakalakas na mandirigma sa tuwing nakakahuli ako ng mabangis na hayop sa gubat. Emil, ako na lang ang nag-iisang albularyo dito sa lugar natin. Mahina na ako at hindi na ako gaya noong araw. Nararamdaman ko na bilagda ang araw ko rito sa mundo. Kaya dapat ko nang ipasa at ituro sa iyo ang aking kakayahan sa panggagamot. Isipin mo ang mangyayari sa baryong ito. Kapag nawalan ito ng isang albularyo, mas lalong mahihirapan ang mahihirap kapag nagkaroon sila ng sakit. Problema ba yun? E di sa ospital po sila pumunta. May pampublikong ospital naman po sa bayan ah. Mas mura nga puro na magpagamot eh, kaysa sa mga pribadong ospital. Gaano ba kalayo rito ang bayan? Mahirap para sa mga may sakit. Kailangan ng agarang gamutan ang pumunta pa sa bayan para makapagpa-ospital. Hindi mo ba naisip na ako ang takbuhan ng mga walang pera sa tuwing sila ay nagkakasakit? Paano na sila kung mawawala ako yang hindi mo pa natututunan ang paggagamot? Ayoko po kasing habang buhay kong papasanin ang tungkulin na maiiwan ninyo, Lo eh. Paano po kung bigla ko naisipang magpunta sa ibang lugar? Paano kung magtrabaho ako sa syudad, gaya nung anak ni Aling Petra? Hindi ko po magagawa ang mga bagay na yun kung matatali po ako sa pagiging albularyo dito sa atin. Hindi ko intensyon na itali ka ng matagal sa tungkulin na maaari kong ipasa sa iyo. Ayoko lang maputol sa akin ang ligasiya ng angka natin. Alam mo naman na simula pa sa kaninu-ninuan natin ay mga maggagamot na. Tapos mawawala na yun dahil sa ayaw mo maging albularyo. Ako na nagsasabi sa iyo. Darating ang araw na magpapasalamat ka sa akin kung hahayaan mo kung turuan ka na maggamot. Pasensya na po, Lolo. Wala po talaga akong interes na maging albularyo. Kaya kahit na ano pong sabihin nyo, ay hindi nyo po ako mapapapayag sa gusto nyo. Kung hindi lang sana namatay ang nanay mo, sana ang sasanayin ko sa paggagamot. Noon pa man, ay gusto nang makatulong ng nanay mo sa mga tao rito sa atin sa pamamagitan ng kakayahan na meron ako. Matutulog na po ako, Lo.
matulog na rin po kayo. Masyadong malalim na po ang gabi. Inilagay ko sa ilalim ng lababo ang mga dala kong gamit at saka ko humiga sa papag. Tumalikod ako sa gawi ni Lolo Pedring dahil hindi ko kayang makita ang lungkot sa kanyang muka. Bilang nag-iisang apo na kasama ni Lolo, gusto ko rin na mapasaya siya. Gusto ko siyang matulungan at maging maginhawa ang buhay niya, lalo na't matanda na siya. At alam ko na ang talagang makapagpapasaya sa kanya ay kapag naging ganap akong albularyo. Ngunit hindi ko talaga yon kayang ibigay sa kanya. Wala man akong masasabi na pangarap ko talaga sa buhay, ay alam ko rin na ayoko talagang maging kagaya ni Lolo Pedring. Kinabukasan ay medyo patanghali na nang ako ay magising. May pandesal at pritong itlog sa lamesa, kaya kumain na ako ng almusal. Wala si Lolo Pedring at sigurado ko na sa oras na yon ay may pinuntahan siya para manggamot. Pagkatapos kong kumain ay naglakad ako patungo sa gubat at muli akong nakita ni Kiko. Dahil hindi ako mangangaso, ay hinayaan ko siyang sumama sa akin. Uy, Chong! Ano palang gagawin mo sa gubat ng ganito kaaga? Aayusin ko yung patibong na sinira mo kagabi. Uy, hindi ko sinasadyang sirain yun, no? Aksidente lang na napakan ko yun. Huwag ka mag-alala, kasi tutulungan kitang ayusin yun. Dapat lang natulungan mo ako. Pero kahit wag ka na pala. Kasi baka kung ano na namang kamalasan ang mangyari sa akin. Eh di mag-iingat ako, saka turuan mo na lang ako. Alam mo kasi parang gusto ko na rin kasing mangaso eh. Ano? Bakit naman? Kasi napapagalitan na ako sa bahay. Parang wala raw akong pangarap sa buhay. Puro na lang daw ako tambay at wala akong ibang alam na gawin. Sabi pa nga ng nanay ko, bagay daw tayo magkaibigan kasi parehas tayong puro pasarap lang sa buhay. Alam mo, kung minsan pasmado rin ang bibig ng nanay mo, no? Pati ako dinamay niya. Ako nga rin, Chong, kagabi. Pag uwi ko, kinausap na naman ako ni Lolo. Pinipilit na naman niya akong maging albularyo. Di ko na alam kung ilang beses ko bang sasabihin sa kanya na ayokong maging kagaya niya. Teka nga, naiihi ako. Hintayin mo ako rito ha. At hindi ko alam ang pasikot-sikot dito sa gubat eh. Oo na, sige na. Bilisan mo lang. Tumigil ako sa paglalakad habang si Kiko naman ay naghanap ng lugar na pwede niyang ihian. Medyo lumayo siya sa akin, pero nagulat ako nang bigla siyang sumigaw na para bang takot na takot siya. Umatras siya, pero bigla siyang natumba at napaupo sa lupa. Nagmamadali akong lumapit kay Kiko at tinulungan ko siya sa pagtayo. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit ka sumigaw? Emil, tignan mo yun. May patay na baboy ramo. Tinignan ko ang tinuro ni Kiko. Napamaang ako dahil totoo ang sinabi niya. Hindi ako sanay makakita ng patay na hayop. Pero kakaiba kasi ang paraan ng pagkakapatay sa baboy ramo na yon. Parang masyado siyang kinawawa. Wakwak ang tiyan niya at nakalabas ang halos lahat ng kanyang lamang loob. Bukod doon, ay kapansin-pansin din ang napakaraming kagat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Sino naman kayang gagawa ng ganyang pagpatay sa isang baboy ramo? Parang pinahirapan muna siya ng gusto bago siya pinatay ah. Kung makapagsalita ka naman, parang di ka pumapatay ng kung ano-anong hayop dito sa gubat. Oo nga, tama ka, pumapatay ako. Pero hindi ganyang klase ng pagpatay ang ginagawa ko. Sinisiguro ko na nagiging madali ang kamatayan nila. Hindi ako ganyang kabrutal mga aso. Saka mukhang hindi pangangaso ang pakay ng pumatay sa baboy ramo na yan eh. Parang trip niya lang talaga na pumatay ng hayop. Lumayo kami ni Kiko sa lugar na yon at pumunta na kami sa hukay na ginawa ko. Tahimik kong tinakpan yun ng mga tuyong dahon. Nang matapos na ako,
ay saka kami lumabas ni Kiko ng gubat. Sumama siya sa akin hanggang sa bahay dahil aniya ay wala naman siyang ginagawa sa kanila. Umupo kami sa harapan ng bahay namin at doon kami nagkwentuhan. Maya-maya pa ay dumating na si Lolo Pedring. Sinalubong ko siya at nagmano ako sa kanya. Lo, mano po? Saan po kayo galing, Lo? Sa kabilang baryo lang. May nagpatawag kasi sa akin dahil merong may sakit doon. Mabuti nga at inabutan ko kahit papano. May pambili tayo ng ulam mamaya. Oo nga pala. Tumigil ka muna sa pangangaso sa gubat Bakit naman po, Lo? Huwag niyo naman po akong pigilan sa kasiyahan ko. Hindi sa pinipigilan kita sa nagpapasaya sa'yo. Nakasalubong ko kanina si Ernesto. Hindi ba? Tuwing madaling araw ay nagpupunta siya sa gubat para kumuha ng kahoy na ginagawa niyang uling. Aba, may nakita raw siyang aswang sa gubat. Mabuti na lang daw at nakatakbo siya dahil kung nakita siya ng aswang ay malamang patay na siya ngayon. Ano? Aswang? Sa gubat? Kalokohan yan. Kung meron pong dapat unang makakita ng aswang sa gubat ay ako yun. Kasi halos gabi-gabi po ako nagpupunta ron para mangaso, di ba? Baka po sinasabi lang yun ni Mang Ernesto para wala nang ibang magpunta sa gubat para kumuha ng kahoy. Para nga naman siya na lang ang magbebenta ng uling dito sa atin. Mautak din pala yung Mang Ernesto na yan, ha? Masyadong wais. Sa tingin ko ay hindi siya nagsisinungaling, Emil. Ramdam ko ang takot niya habang siya ay nagkikwento sa akin kanina. Sandali, baka singit lang po. Hindi kaya nagsasabi talaga ng totoo si Mang Ernesto? Hindi ba, kanina Chong, may nakita tayong patay na baboy ramo doon sa gubat? Anong patay na baboy ramo ang sinasabi mo, Kiko? Kanina po kasi pumunta po kami ni Emil sa gubat. Tapos may nakita po kaming patay na baboy ramo. Grabe nga po, Lolo Pedring, yung ginawa sa baboy ramo. Kasi wakwak po yung tiyan niya. Tapos, ang dami pong parang kagat sa katawan. Tama ho baka nga po aswang ang pumatay sa baboy ramo na yun . Nakita mo na, Emil. Kaya posibleng totoo na may aswang sa gubat. Kaya tigilan mo na muna ang pagkakaso tuwing gabi. Mas mabuti nang nag-iingat ka kaysa magsisi ka sa bandang huli. O sige, sabihin na po nating totoong may aswang na nakita si Mang Ernesto sa gubat. At aswang din yung pumatay dun sa baboy ramo. Pero hindi naman po ibig sabihin nun ay meron talagang aswang dun. Baka po napadaan lang siya. Aba, ang tagal na po nating nandito. Pero kahit isang aswang, ay wala naman po tayo nabalitaan, di po ba? Huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Saka lang kita papayagan na mga suulit kapag nakasiguro na tayo na ligtas na ang gubat natin dito. Oo nga pala. Magpunta ka sa palengke at bumili ka ng tilapia. Yun na lamang ang ulamin natin mamaya. Inabutan ako ni Lolo Pedring ng pera at agad akong umalis. Sumama pa rin sa akin si Kiko. Habang naglalakad, ay gusto kong magprotesta dahil sa pagbabawal ni Lolo sa akin na mangaso tuwing gabi. Para sa akin, mas magandang mangaso sa gabi dahil sa ganung oras lumalabas ang maraming mababangis at ligaw na hayop. Nakakatakot na pala rito sa atin ngayon, no? Biruin mo. Ngayon lang ako nakarinig ng kwentong may aswang dito. Sus, Kiko. Masyado ka naman matatakutin. Basta, hindi ako maniniwala sa aswang na yan kung hindi ako mismo makakakita sa kanya. Tapos. Sigurado ako na kapag nakakita ka ng aswang, ay hindi ka na makakauwi sa inyo kasi papatayin ka niya at gagawin ka niyang pagkain. Mangyayari sa iyo yung nangyari doon sa baboy ramo na nakita natin. Saka, bakit parang sa sinasabi mo may bala ka pa rin mangaso sa gubat? Oo naman, no? Hindi ako mapipigilan ng isang kwento na hindi naman tayo sigurado kung totoo. Saka paano kung hindi naman aswang yung nakita ni Mang Ernesto, di ba? Paano kung salampalang mabangis na hayop ang pumatay dun sa baboy ramo? Nako, hindi ka rin sigurado sa mga sinasabi mo na yan, Chong. Mas makabubuti para sa'yo
kung susundin mo na lang ang mga sinabi ni Lolo Pedring. Matagal na akong nangangaso, Kiko, at hindi ko kayang basta na lang itigil yun. Ganun pala ha. Pwes, isusumbong kita kay Lolo Pedring. Subukan mo, at puputulin ko talaga ang pagkakaibigan natin dalawa. Huwag mo akong subukan, Kiko, kayang-kaya kong gawin yun. Talaga? Kaya mong putulin ang pagkakaibigan natin kapag sinumbong kita sa lolo mo? Aba, oo naman. Saka ikaw na nga lang ang pinagkakatiwalaan ko tapos tatraidorin mo pa ako. Huwag kang mag-alala sa akin, Kiko. Kaya kong sarili ko. Kung totoo man yung aswang sa gubat, ay kayang-kaya ko siyang labanan, maniwala ka. May itakat pa na kaya ako. Saka isipin mo to, Kiko Sa sandaling mapatay ko yung aswang, marami ang hahanga sa akin. Magiging kilala ko, hindi lang dito sa lugar natin, kundi maging sa ibang lugar din. Ang tapang mo naman yata masyado ngayon, Emil. Ay nako, bahala ka na nga sa buhay mo kung anong gusto mong gawin. Kung yan ang makapagpapasaya sa'yo, ay gawin mo na lang. Basta kapag may nangyaring masama sa'yo, walang sisiyan ha. Nagpaalala na kami sa'yo ni Lolo Pedring. Bahala ka. Hindi na ako nagsalita, pero aminado ko sa aking sarili na may kaunting kaba at takot akong nararamdaman. Tila merong kumikiliti sa utak ko kapag iniisip ko na may posibilidad na makakita ko ng aswang sa totoong buhay. Kaya kahit pinagbawalan na ako ni Lolo na mga susagubat tuwing gabi, ay desidido ko na wag magpapigil sa kanya. Gagawa pa rin ako ng paraan para magawa ko kung ano ang gusto ko at kung ano ang nakapagpapasaya sa akin. Pagsapit ng gabi, pagkatapos namin maghapunan, ay umupo ako sa labas ng bahay. Nakatanaw ako sa kawalan at iniisip ko kung paano ako makakatakas kay Lolo sa gabing yon. Kinakati kasi ang mga paa ko na magpunta sa gubat para mangaso at baka makita ko rin doon yung aswang na sinabi ni Mang Ernesto. Maya-maya pa ay umupo si Lolo Pedring sa tabi ko. Ano pang ginagawa mo rito sa labas? Huwag mo't sabihin na iniisip mo pa rin ng mga so kahit may aswang sa gubat at pinagsabihan na kita. Hindi po, Lo. Huwag po kayong mag-alala kasi wala po akong balak na mga so ngayong gabi at sa mga susunod pang gabi. Ayoko pong magalit kayo sa akin Kaya susundin ko na lang po kung ano po ang gusto nyo. Mabuti naman at sa pagkakataong ito susunod ka na sa akin. Pero sana, pati ang kagustuhan ko maging albularyo ka, ay sundin mo na rin. Hanep talagang naisingit mo pa yun, Lo Kung ano po yung naging sagot ko sa huli natin pag-uusap tungkol dyan, ay ganun pa rin po ang sagot ko ngayon. Hindi na po magbabago yun, Lo. Kaya sana tumigil na po kayo sa pagpilit sa akin sa bagay na yan. Pero, Lolo Pedring, maiba ako. Totoo po ba talaga ang aswang? Kasi, naniwala ka po kagad sa kwento ni Mang Ernesto Nakakita na po ba kayo ng totoong aswang? Oo naman. Binata pa ako nung unang beses akong nakakita ng aswang. Pero nangyari yon doon sa lugar kung saan ako isinilang. Talaga po? Di niyo pa po naikikwento sa akin ng bagay na yan Lo, ikwento niyo naman po sa akin na nangyari. Hindi na kailangan dahil ayoko na balikan ang alaala na yon. Kung ayaw niyong balikan, sana hindi niyo na lang po sinabi sa akin. Pinaasa-asan niyo lang ako. Tinanong mo kasi ako kung nakakita na ako ng aswang. Siyempre, kailangan kong magbigay ng patunay. Kahit papyaw lang po, Lo. Sige na. Kwento niyo na po sa akin. Tinatamad ako sa kainaantok na ako. Mauuna na ako matulog sa'yo at sumunod ka na rin sa akin sa loob. Huwag ka nang umalis Baka mamaya niyan magpunta ka pa ng gubat. Promise po, Lo, hindi po ako alis. Papahangin lang po ako rito tapos kapag inaantok na po ako, matutulog na rin po ako. O hala, sige. Papasok na ako. Tumango ako kay Lolo Pedring
At matapos yon ay tumayo na siya. Nang pumasok siya sa loob ng bahay, ay lihim ako nagdiwang dahil ramdam ko na hindi siya nagduda na susuwayin ko ang kanyang sinabi. Ang kailangan ko na lang gawin ay maghintay hanggang sa makatulog na siya ng mahimbing. Halos 1 oras ako naghintay bago nakatulog si Lolo Pedring. Nang humihilik na siya, ay tahimik kong kinuha ang aking itak kasama ang pana at mga palaso. Naglakad na ako patungo sa gubat at nang sandaling yon ay tuluyan ko nang naburaan takot at kaba sa aking dibdib. Walang aswang ang makakapigil sa akin sa pangangaso. Lalo na't nararamdaman ko na ngayong gabi ay may magandang mangyayari. Nang nakarating na ako sa gubat, ay agad kong tinignan ang aking patibong. Wala pa akong nauhuli roon, kaya naman nagdesisyon akong mag-ikot-ikot upang maghanap ng hayop na pwede kong hulihin. Medyo maalinsangan ang hangin. Kahit hindi naman tag-init, ay ramdam ko ang init ng paligid at may mumunting pawis na namuo sa aking noo. Naging alerto ako nang may narinig akong kaluskos sa aking likuran. Nagmamadali akong nagtago sa likod ng puno at inihanda ko ang aking pana at palaso. Sumilip ako at nang hilakbot ako dahil hindi ko inasahan ang aking nakita. 2 kakaiba at nakakatakot na nilalang ang nakita kong naglalakad at parang may hinahanap. Para silang mga halimaw. Malalaki ang kanilang mga mata na kulay pula. Meron silang matutulis na mga kuko at mga ngipin. Umaangil sila na para bang mabangis na hayop. Diyos ko! Sila yata yung aswang na sinabi ni Mang Ernesto. Kung ganun, nagsasabi pala talaga siya ng totoo. Alam ko na sinabi ko kay Kiko na kaya kong patayin ng aswang. Pero nang sandaling yun, ay pinangunahan talaga ako ng matinding takot. Ang unang pumasok sa utak ko ay ang makaalis sa lugar na yon at makauwi sa aming bahay. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Nagsimula akong umatras at inihanda ko ang aking sarili sa pagtakbo. Pero sa kamalas-malasan, isang tuyong sanga ang natapakan ko at lumikha yun ng ingay. Lumingon ang aswang sa akin at nang tumakbo sila palapit sa akin ay doon na rin ako tumakbo. Diyos ko po! Ayoko pang mamatay! Huwag niyo naman pong hayaan na mamatay ako sa kamay ng mga aswang! Tulungan niyo ako, Panginoon! Mabilis kong nilingon ang mga humahabol sa akin at napasigaw ako dahil paliit na ng paliit ang distansya nila sa akin. Naramdaman ko na anumang sandali ay maaabutan na nila ako dahil mas mabilis silang tumakbo kesa sa akin. Sinunggaban ako ng isang aswang. Padapa ako natumba sa lupa at naramdaman ko ang bigat ng aswang sa likuran ko. Tulong! Tulungan niyo ako! Mas lalo ko natakot nang sabay na umangil ang 2 aswang. Ang buong akala ko ay yun na talaga ang katapusan ko. Pero nagtaka ko nang biglang nawala ang aswang na nasa likod ko. Nang tumihaya ako, ay nakita ko ang isang mas malaking aswang. Sinakmal niya sa leeg ang isang aswang at maras niyang hiniklas ang laman nito roon. Sinugod ito ng isang aswang pero sinakal yun ng mas malaking aswang at itinarak nito ang matutulis nitong kuko sa tapat ng puso ng aswang. Sa isang kisap mata ay nawalan ng buhay ang 2 aswang na kanina ay humabol sa akin. Tumingin ang malaking aswang sa akin at nagsimula siyang humakbang papalapit. Nanang ko po, parang awa niyo na. Huwag mo akong papatayin. Ako na lang ang kasama ng lolo ko eh.
Baka mamatay siya sa lungkot kapag nauna akong namatay. Laking gulat ko nang biglang bumagsak ang aswang bago pa siya makalapit. Nagtataka akong tumayo at may pag-aalinlangan akong lumapit sa kanya. Doon ko napansin na napakarami niyang sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Bakas sa mukha niya ang hirap at sakit. Nakatingin siya sa akin na para bang nanghihingi siya ng tulong. Tulong? Tulungan mo ko. Ayoko pang mamatay. Tulong! Ha? Paano kita tutulungan? Hindi! Ayoko! Baka patayin mo ako kapag lumapit ako sa iyo eh! Tumalikod ako sa aswang at tumakbo ko palayo. Pero makalipas ang ilang segundo ay bigla akong huminto. Tinignan ko ang aswang na nakahandusay pa rin sa lupa. Mukhang hindi naman siya masama. Kagaya ng dalawang aswang. Mukhang tinulungan pa nga niya ako eh. Kung di siya dumating, malamang patay na ako ngayon. Hindi naman siguro ako mapapahamak kung ibabalik ko sa kanya ang tulong na ginawa niya sa akin. Sa kabila ng pag-aalinlangan na meron ako, ay binalikan ko ang aswang. Pinilit ko siyang gisingin, pero dahil siguro sa dami ng sugat niya, ay tuluyan na siyang nawalan ng malay. Anak ng putya, papahirapan mo pa ako ha? Pero saan naman kaya kita pwedeng dalhin? Hindi ka pwedeng makita ng ibang tao dahil paniguradong papatayin ka nila. Mataman akong nag-isip hanggang sa naalala ko ang isang kuweba sa gubat na kinaroroonan ko. Walang taong nagpupunta roon dahil dati ay nabalita na meron dong engkantong nakatira. Pero alam ko na wala yung katotohanan dahil maraming beses na akong pumunta roon pero wala akong engkantong nakita. Humiga ako ng malalim at saka ko sinubukang buhatin ang aswang. Isinampay ko ang braso niya sa balikat ko at nagsimula akong maglakad. Grabe! Napakabigat mo pala! Para ako nagbubuhat ang 2 sako ng bigas ha! Kung di mo lang ako ligtas, papabayaan talaga kita eh. Hindi ko na lang inisip na nahihirapan ako. Nagpatuloy ako sa paglalakad habang akay-akay ang aswang. Makalipas ang ilang minuto, ay natanaw ko na ang kuweba. Kahit papano, ay nakahinga ko ng maluwag dahil malapit na kami doon. Sa wakas, ay nakapasok na kami sa kuweba. Dinala ko ang aswang sa dulong parte nun at doon ko siya inihiga. Wala pa ring malay ang aswang. Tinignan ko siya at nakapagtataka na wala na ang takot ko para sa kanya. Marahil dahil yon sa iniligtas niya ako kanina. Grabe, ang dami mong sugat. Mukhang galing ka sa isang matinding pakikipaglaban ha. Ang dami mong kagat at kalmot oh. Pero huwag ka mag-alala, akong bahala sa'yo. Isang albularyo ang lolo ko at matutulungan niya ako para magamot ka. Lumabas muna ako ng kuweba at bumalik ako sa bahay. Pero pagpasok ko sa aming bahay ay napasigaw ako dahil nakatayo si Lolo Pedring sa tapat ng pinto. Lolo! Gising na po kayo? At bakit nasa labas ka pa ng ganitong oras, ha, Emil? Ha? Ano po eh. Galing po ako sa banyo. Bigla po kasing sumakit ang tiyan ko eh. Pwede ba, Emil? Huwag ka nang magsinungaling. Kung galing ka sa banyo, bakit dala mo yung itak at pana mo? Ha? Naku, oo nga no. Hindi ko po alam kung bakit dala ko ang mga to eh. Baka lumapit po sa kamay ko. Tumigil ka nga! Talaga di ka marunong sumunod sa akin, ano? Alam kong nagpunta ka sa gubat para mangaso. Hindi po ah. Talaga? Mamatay ba na ako ngayon? Ano ba naman yan? Bakit pati ba naman po buhay nyo itataya nyo para lang magsabi ako ng totoo? Oo na po. Tama po kayo.
Galing nga po ako sa gubat. Pero wala naman po nangyaring masama sa akin eh. Tignan niyo po't buhay na buhay akong nakauwi oh. Kahit na pa talaga nagagatwiran ka pa ha? Sige na, humiga ka na't matulog. Ayoko nang malalaman na pumupunta ka pa sa gubat na yon. Oo, sorry na po. Wala na akong nagawa, kundi ang itabi ang mga dala kong gamit at humiga sa papag. Nabahala ako dahil hindi ko na pwedeng ituloy ang bala ko na balikan sa gabing yon ang sugatang aswang sa kuweba. Ipinagdasal ko na lang na sana bukas ay buhay pa siya kapag nakabalik na ako sa kanya. Paggising ko ng sunod na umaga ay ang aswang kagad ang inisip ko. Nag-alala pa rin ako sa kung ano na ang nangyari sa kanya. Kaya habang nag-aalmusal kami ni Lolo Pedring ay wala ako sa sarili. Halos hindi ko ginagalaw ang pagkain nasa harapan ko. Hoy, ano ba nangyayari sa'yo bata ka? At kanina ka pa nakatulala dyan. Nagtatampo ka ba sa akin dahil napagalitan kita kagabi? Hindi po. Ang totoo nga po niyan naiintindihan po kita kung bakit niyo po ako napagalitan. Alam ko po na nag-aalala lang po kayo sa akin. Kasi baka nga naman mabiktima ako nung aswang na nakita ni Mang Ernesto sa gubat. Sorry po talaga kung naging matigas po ang ulo ko at hindi ko kayo sinunod. Mabuti naman at naunawaan mo ko. Pero sana ay totoo na yan at hindi ka lang nagpapanggap. Kung hindi ka pala nagtatampo, ay bakit parang pasag mo ang lahat ng problema sa mundo? Ano po kasi Lo Bago po kasi ako matulog kagabi, pinag-isipan ko po yung matagal niyo na pong sinasabi sa akin. Yung pagtuturo niyo po sa akin sa panggagamot. O bakit? Anong tungkol doon? Hindi ba palagi ka na lamang tumatanggi kapag sinasabi kong tuturuan kita noon? Napagtanto ko po kasi na tama po kayo, Lo. Kailangan ko pong ipagpatuloy ang panggagamot. Hindi po pwedeng mawala yun ng dahil po sa akin. Ang ibig mo man sabihin pumapayag ka na? Oo, payag na po akong sumunod po sa yapak nyo bilang isang albularyo. Handa na po akong matutunan ang mga kaalaman na meron ka po. Totoo ba yung sinasabi mo? O baka naman niloloko mo lang ako? Hindi ko po gagawin biro ang bagay na to, Lo. Kasi alam ko po kung gaano po ito kahalaga sa inyo. Seryoso po ako, Lo. Diyos ko! Maraming salamat po dahil sa wakas ay dininig nyo na rin ang gabi-gabi kong ipinagdadasal sa inyo. Alam mo, Emil, po, hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon na pumayag ka na turuan kita sa panggagamot. Mahina na kasi talaga ang katawan ko at ramdam ko yun. Nararamdaman kong bilag na ang araw na ilalagi ko rito sa mundo at gusto ko na talagang ipasa sa iyo ang pagiging albularyo ko. Lolo naman, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Matagal pa po ang buhay nyo, hindi po ba? Ang sabi ko po sa inyo dati, dapat maaabutan mo pa akong magkaroon ng sariling pamilya. Nagiging makatotohanan lamang ako. Ayokong mangako na tatagal pa ang buhay ko tapos isang araw ay bigla na lamang ako matutunas. Mahaba pa po ang buhay nyo, Lo. Ako po ang nagsasabi sa inyo. Pero Lo, ayos lang po ba? Naturuan niyo po agad ako sa lalong madaling panahon. Abay, oo naman. Kailan mo ba gusto matuto? Mamaya po sana pagkatapos po natin kumain. Aba, nakakatuwa ka naman talaga ngayon. Abay, sige, walang problema. Pagkatapos natin mag-almusal, ay tuturuan na kagad kita sa panggagamot. Napangiti ako nang nakita ko ang totoong kasiyahan sa muka ni Lolo Pedring. Alam ko na matagal niya nang pinagdadasal na pumayag ako na sumunod sa kanyang yapak, kaya siya ganun kasaya. Pero hindi ko maiwasang makonsensya dahil ang totoo, pumayag lang ako sa gusto niya dahil kailangan kong matutong manggamot para sa aswang na nagligtas ng aking buhay. Pagkatapos namin mag-almusal, ay tinawag ako ni Lolo Pedring sa likod ng bahay. Pagdating ko ron, ay agad kong napansin ang kung ano-anong bagay na nakalatag sa lamesang gawa sa kawayan.
merong mga halamang gamot, mga bote na may laman na hindi ko mawarian kung ano, at medalyon. Lumapit ako kay Lolo Pedring at doon niya sinimulang magsalita. Bilang isang albularyo, ay kailangan maging pamilyar ka sa mga halamang gamot at iba't ibang uri ng langis at kung para saan sila ginagamit. Ngunit dapat ay marunong ka rin tumuklas ng gamot. Dahil isa yan sa kakayahan na dapat mong taglayin. Pero Lolo Pedring, mas maganda siguro kung maghihinay-hinay muna tayo. Para kasing advanced level na po yung gusto nyong ituro sa akin kagad eh. Pwede bang sa beginner level muna tayo mag-umpisa? Anong ibig mo sabihin? Hindi po ba? Wala akong kaalam-alam sa panggagamot. Kung ituturo niyo po kagad sa akin yung may hirap na parte ng panggagamot, eh baka mabigla naman po ako. Baka mas lalo akong mahirapan. Mas mabuti po siguro na ituro niyo na lang po muna sa akin yung madadaling paraan lang po ng panggagamot. Gaya po ng kung paano po gamutin ang sugat. Yung ganun po. Sugat baka mo? Bakit naman sugat? Bakit hindi ko nalang ituro sa'yo kung paano gamutin ang taong may lagnat o kaya ay may ubo? Para po kasi sa akin, mas madaling gamutin ang sugat. Kaya yun po muna ang ituro niyo sa akin. Sandaling tumahimik si Lolo Pedring at diretso niya akong tinignan sa aking mga mata. Kinakabahan ako dahil baka nagkaroon siya ng hinala sa kung ano ang totoong dahilan kung bakit bigla akong nagkaroon ng interes sa panggagamot. Hindi ko kasi pwedeng sabihin sa kanya na kaya ko gustong matutong manggamot ay dahil gagamutin ko ang isang sugatang aswang. Baka kasi magalit siya at kung anong gawin niya sa aswang na yon. Teka Lo, bakit po ganyan kayo kumakatingin sa akin? May problema po ba? Wala naman. Natutuwa lang ako sa iyo kasi nararamdaman ko na may interes ka na sa paggagamot. Alam mo kung gaano katagal kong hinintay na mangyari ito. Talagang napakasaya ko dahil nagdesisyon ka ng pumayag sa gusto ko. Maraming salamat sa iyo, Apo. Yun po ba? Walang anuman po. O tara na po. Ituro niyo na po sa akin kung paano po gamutin ang sugat. O sige, ituturo ko na sa iyo kung paano ko ginagamot ang sugat. Una, kailangan mong linisan ang sugat gamit ang pinagpakuluan ng daon ng bayabas. Pagkatapos magdidikdik ka ng dahon ng lagundi at itapal mo yon sa sugat. May kakayahan ng lagundi na mabawasan ang pamamaga at kirot ng isang sugat. Yun lang po ba dapat na gawin, Lo? May mga pagkakataon na kailangan mong lagyan ng benda ang sugat. Kung masyadong malalim upang hindi yun mapasukan ng dumi o ng mikrobyo. Yun ay upang hindi magkaroon ng impeksyon. Nakukuha mo ba ang sinasabi ko? Opo, nakukuha ko po lahat. Ang galing niyo po kasi magpaliwanag eh. Oo nga pala, bago tayo magpatuloy, ay meron akong ibibigay sa iyo. Kinuha ni Lolo Pedring ang medalyon sa lamesa at isinabit niya yon sa leeg ko. Tinignan ko ang medalyon. May mga kakaibang simbolo na nakaukit doon na wala kong ideya kung ano ang ibig sabihin. Lolo Pedring, para saan po ang medalyon po na ito? Kailangan mong isuot yan dahil yan ang magbibigay sa iyo ng karagdagang kakayahan sa panggagamot. Yan ang magiging gabay mo sa tuwing haharap ka sa mga may sakit upang mas malaman mo kung paano sila gagamutin. Kung ganun, isa po itong agimat. Tama po ba ako? Ganun na nga. Simula sa araw na ito, ay palagi mo na yung isusuot. Wag mong huhubarin yan kahit sa pagligo mo. Ho? Bakit naman po? Dahil simula nang isuot ko sa iyo ang agimat na yan, ay parang bahagi na siya ng iyong katawan at pagkatao. Ingatan mo yan, dahil ang agimat na yan ay mula pa sa aking lolo. Huwag po kayo mag-alala, dahil iingatan ko po ito at hindi ko po aalisin sa katawan ko. Mabuti kung gano'n. Aasahan ko na tutuparin mo ang ipinangako mong yan. Ngayon,
ay pwede na tayo dumako sa susunod na dapat mong matutunan. Lo, pwede po bang magpahinga po muna tayo? Ano ka mo? Abay bakit? Medyo sumasakit po kasi ang ulo ko eh. Ay tama-tama. Ang kasunod na ituturo ko sa iyo ay kung paano gamutin ang isang tao na masakit ang ulo. Ang sabi mo kasi ay gusto mo munang matutunan yung madadali, hindi ba? Nabigla po yata ako kaya bigla po sumakit ang ulo ko. Pwede po bang magpahinga na lang po muna ako, Lo? O sige, walang problema. Hindi magandang tuturuan kita ng may nararamdaman kang hindi maganda. Pero gagamutin ko muna yung pananakit ng ulo mo. Tapos ay magpahinga ka na. Naku, hindi na po kailangan, Lo. Pahinga lang po ang katapat nito. Sigurado ka ba? Opo. O sige, ikaw bahala. Magpahinga ka na muna at kapag maayos na ang lagay mo, saka natin ituloy ang pagtuturo ko sa'yo. Magpupunta lang muna ako sa palengke para bumili ng bigas at ulam natin mamaya. Lihim akong nagdiwang nang nalaman kong aalis si Lolo Pedring. Ibig sabihin kasi nun ay may pagkakataon akong balikan ng aswang sa kuweba. Hindi naman kasi talaga masakit ang ulo ko. Dahilan ko lang yon sa lolo ko para tumigil na si Lolo sa pagtuturo sa akin. Total, naituro niya na sa akin kung paano gamutin ang sugat at yun lang talaga ang gusto kong matutunan. Pumasok ako sa bahay at humiga sa papag para mapaniwala ko si Lolo na totoong sumasakit ang ulo ko. Hindi nagtagal ay umalis na si Lolo Pedring. Agad akong bumangon at kumuha ako ng dahon ng bayabas at lagundi na nakatanim sa harapan ng aming bahay. Pinakuluan ko ang dahon ng bayabas at pagkatapos ay inilagay ko ang pinagpakuluan sa isang bote. Kumuha rin ako ng isang plastik at doon ko inilagay ang mga dapat kong dalhin gaya ng lumang damit na ginupit ko para maging benda. Nagdala na rin ako ng tinapay at tubig na inilagay ko rin sa isang bote. Maya-maya pa ay nagmamadali akong nagtungo sa gubat. Nang nasa loob na ako ng kuweba, ay medyo kinabahan ako dahil baka patay na ang aswang. Pagdating ko sa dulo ng kuweba, ay natigilan ako dahil isang lalaking may malaking katawan ang naroon. Makapal ang bigote at balbas niya. Nakahiga siya sa kung saan hiniga ko yung aswang nung nakaraang gabi. Siya na ba yung aswang? Mukhang nag-anyong tao na siya dahil umaga na. Lumapit ako sa lalaki at inilapag ko muna ang dala ko. Hinawakan ko ang kamay niya para pulsuan siya. Nakahinga ako ng maluwag nang may maramdaman akong pulso. Marahil ay wala pa rin siyang malay o hindi kaya ay tulog lang siya. Kailangan ko nang linisin ang mga sugat niya habang di pa siya nagigising. Inilabas ko ang malinis na labakara at ang bote na may laman na pinagpakuluan ng dahon ng bayabas. Maingat kong ibinuhos ang laman ng bote sa sugat ng lalaki sa braso. Napasigaw ako dahil sa gulat nang biglang nagising ang lalaki at agad niya akong sinakal. Sino ka? Anong ginagawa mo sa akin? Sandali, hindi ako makahinga. Baka wala mo ako. Baka mamatay ako sa ginagawa mo. Talagang mamamatay ka kung di mo sasabihin sa akin kung sino ka. Ako si Emil. Hindi mo ba ako natatandaan? Ako yung iniligtas mo kagabi sa dalawang aswang. Dinala kita rito sa loob ng kuweba para gamutin. Wala akong balak na masama sa'yo. Ano ka ba? Gusto ko lang kitang gamutin. Bitiwan mo na ako. Matalim akong tinignan ng lalaki. Tila nag-iisip pa siya kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Hanggang sa binitiwan niya ang leeg ko. Naubo ako ng ilang beses at nagpasalamat ako sa Diyos dahil akala ko talaga ay katapusan ko na. Salamat. Akala ko papatayin mo na ako eh. Magpasalamat ka. Dahil natandaan ko ang mukha mo. Dahil kung hindi, ipapatayin talaga kita.
Grabe ka naman. Kundi dahil sa akin baka patay ka na eh. Magpasalamat ka rin kasi marunong akong tumanaw ng utang na loob. Pero kailangan ko ng linisan ng mga sugat mo. Dapat din malagyan ng gamot ang mga yan para gumaling ang mga yan ng mabilis. Bakit naman ipagkakatiwala ako sa iyo mga sugat ko? Huwag kang mag-alala. Kasi apo ako ng mahusay na albularyo. Nagpaturo ko sa kanya kung paano gamutin ang sugat. Kaya kumalma ka at ako ang bahala sa'yo, okay? Kung gano'n ay pumapayag na ako na gamutin mo ko. Ngunit sa sandaling may hindi ka magandang gawin sa akin, ay buhay mo magiging kapalit. Grabe ka naman. Talagang buhay ko kagad ang kapalit. Pero huwag ka na mag-alala. Kasi akong bahala sa'yo. Alam ko ang gagawin ko. Yun nga lang, hindi ko may papangako na hindi ka masasaktan kasi paniguradong masasaktan ka kapag nililinisan ko na ang mga sugat mo. Walang problema yun. Wala nang masasakit pa sa mga pinagdaanan ko. Kumilos ka na at gawin mo na ang dapat mong gawin. Nagsimula ko ng linisan ang mga sugat ng aswang. Paminsan-minsan ay tinitignan ko ang muka ng lalaki at halatang tinitiis niya ang sakit. Ano nga palang pangalan mo? Kailangan mo pa bang malaman ang pangalan ko? Oo naman, para makilala ko ang tao ay aswang na pinagkakautangan ko ng buhay ko. Ako si Bagwis. Bagwis? Ang astig ng pangalan mo Pero hindi bagay sa'yo kasi wala ka namang pakpak eh. Ano bang pakialam mo sa pangalang binigay sa akin ng mga magulang ko? Wala naman. Nagkomento lang ako sa pangalan mo. Pero pwede ko bang malaman kung bakit mo ako iniligtas sa mga aswang kagabi? Aswang ka rin kasi kaya nagtataka ko kung bakit mo yung ginawa. Simple lang ang sagot ko sa tanong mo. Dahil nangangailangan ka ng tulong kaya tinulungan kita. Isa pa, ang mga aswang na yon ay mga kalaban ko. Ilan lang sila sa mga aswang na gusto kong patayin. Ha? Bakit ka nila gustong patayin? Bakit ba ang dami mong tanong? Para nga makilala kita. Tsaka wala namang masama dun, di ba? Saka ano ba nangyari? At ang dami-dami mong sugat. Ang mga sugat sa katawan ko ay dahil sa mga aswang. Nakasamaan ko nun. Kabilang ako sa isang grupo ng mga aswang na sumasalakay sa iba't ibang lugar para magasik ng lagim at takot at kamatayan sa mga tao. Ngunit hindi ako kagaya ng mga kasama ko dahil lihim kong inililigtas sa mga tao. Talaga? Hindi ko alam na may aswang pala na tumutulong sa mga tao. Hindi lahat ng aswang ay pumapatay at kumakain ng tao. Noon ay ganun ako. Pero nang may isang tao na tumulong sa akin nang nasa panganib ako at pinakain niya ako ng kabutihan, ay doon ko napagtanto na hindi ko kalaban ng mga tao. Lumalaban lang sila sa mga aswang para protektahan ang kanilang sarili. At doon na ako nagsimulang tumulong sa mga tao sa tuwing inaatake sila ng mga kasamahan kong aswang. Mabuti na lang pala't nagbago ka kasi kung hindi, malamang ay hindi mo na maiisip na iligtas ako kagabi. Pero ang dami mo nang sinabi tapos hindi ko pa nalalaman kung bakit ang dami mong sugat. Hindi ba sinabi ko na kanina na ang may gawa niyan ay ang mga kasamahan ko? Nang natuklasan ng pinuno namin ang ginagawa kong pagtulong sa mga tao, ay labis na nagalit sa akin. Inutusan niya mga kasamahan ko na patayin ako. Pinagtulungan nila ako pero nagawa ko pa rin makatakas hanggang sa napunta ako sa kagubatan. Ngunit patuloy nila akong tinugis. At kagabi, doon na nga kita nakita. Grabe. Ang tindi pala ng pinagdaanan mo Pero sigurado ako na malakas ka. Kasi kahit mag-isa ka, ay nagawa mo pa rin makaligtas at mabuhay. Ay oo nga pala. Lalagyan ko na ng gamot ang mga sugat mo Dinikdik na dahon ng lagundi ang ilalagay ko. Ang sabi ng lolo ko, mainam daw to sa sugat kasi nakakabawas to ng pamamaga at kirot. Gawin mo na lang ang dapat mong gawin. Hindi muna ako nagsalita at sinimulan ko ng lagyan ng dahon ng lagundi ang mga sugat ni Bagwis. Mas naging maingat ako ng sandaling yon. Binendahan ko ang malalim niyang sugat
at maya-maya pa ay natapos na ako. Pasensya ka na kung nagmukha kang mami dahil sa mga benda mo. Pero kailangan kasi yan para maiwasan ang infeksyon. Ang dumi pa naman sa kuweban to. May dala pala akong tinapay at tubig dito. Kumain ka muna. Ay, teka. Oo nga pala kumakain ka ba nito? O kailangan mo ng sariwang karne? Kumakain ako ng pagkain ng tao. Kaya walang problema sa akin ng tinapay. Mabuti naman kung ganun. Akala ko kailangan ko pang manghuli ng hayop dito sa gubat Kung di mo na itatanong, magaling kasi akong mangangaso. Ibinigay ko kay Bagwis ang tinapay at tubig. Kinain niya agad ang tinapay at ininom ang tubig. Pinagmasdan ko lang siya at hindi pa rin ako makapaniwala na isang aswang ang nasa harapan ko. Bakit ka nakatingin sa akin? May problema ba? Wala naman. Di lang kasi ako makapaniwala na isa kang aswang. Hindi ka ba natatakot sa akin? Nung hindi ko pa nalalaman ang kwento mo, medyo natatakot pa ako sa'yo. Pero nung nalaman ko na hindi ka pumapatay ng mga tao, hindi na. Saka, mukha ka namang mabait ano na palang balak mo ngayon? May pupuntahan ka bang lugar? Baka matulungan kita. Meron akong lugar na pupuntahan. Sa lugar kung saan naroon ang mga dati at una kong kasamahan ng mga aswang. Kaya ko ay di rin sila pumapatay ng mga tao at alam kong mas magiging ligtas ako ron. Pagkaso lang, sa kalagayan ko ngayon, ay hindi ko pa kayang maglakbay ng matagal. Baka bumigay ang katawan ko at yun pa maging dahilan ng kamatayan ko. Sa bagay, tama yung sinabi mo. May posibilidad talaga na mamatay ka kung maglalakbay ka ng napakalayo tapos sariwa pa ang mga sugat mo. Saka baka hanggang ngayon ay hinahanap ka pa rin ng mga aswang na gusto kang patayin. Isa pa yan sa ikinakabahala ko. Hindi ko pa sila kayang harapin dahil mahina pa ako. Kailangan ko munang pagalingin ang mga sugat ko. Huwag ka mag-alala, Bagwis. Dahil utang ko sa iyo ang buhay ko, ay ako nang bahalang gumamot ng mga sugat mo. Basta huwag kang lalabas sa kuwebang to lalo na kapag maliwanag pa. Baka kasi may ibang taong makakita sa iyo Kapag nangyari yon, ay hindi ako sigurado sa kung anong pwede nilang gawin sa iyo. Lalo na't alam ng mga tao sa baryo namin na mayroong aswang dito sa gubat. Salamat sa paalala mo. Hayaan mo at sisikapin ko na walang ibang tao ang makakakita sa akin. At maraming salamat sa tulong mo. Hindi ako makapaniwala na sa pangalawang pagkakataon ay makakaranas ako ng kabutihan mula sa isang tao. Wala yon. Tinulungan mo rin naman ako Ay, oo nga pala. Kailangan ko nang umuwi Baka kasi bumalik na ang lolo ko sa bahay namin Basta, kapag may pagkakataon ay babalik ako rito para dalang ka ng pagkain at gamutin ang mga sugat mo, okay? Matapos yun, ay iniwanan ko na si Bagwis sa kuweba. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay, ay may kakaibang saya kong naramdaman. Alam ko na dahil yon sa pagtulong na ginawa ko sa aswang na si Bagwis. At wala akong pinagsisisihan na ginawa ko yon dahil ramdam ko na mabuti siya at totoo ang lahat ng sinabi niya. Simula noon, ay araw-araw na akong nagpupunta sa gubat. Hindi para mangaso, kundi para gamutin ang sugatang aswang. Nagdadala rin ako sa kanya ng pagkain at tubig para hindi niya na kailangan lumabas pa ng kuweba. May mga pagkakataon na sa gabi ay tumatakas ako kay Lolo Pedring para mangaso sa gubat. Ang hayop na nahuhuli ko ay ibinibigay ko kay Bagwis dahil kailangan niyang kumain ng sariwang laman at dugo bilang isa siyang aswang. Ang tanging layunin ko ay ang tuluyan ng gumaling ang mga sugat ni Bagwis at bumalik ang lakas niya para mapuntahan niya na ang lugar na kailangan niyang puntahan. Nang panahon na yon, ay patuloy din ang pagtuturo ni Lolo Pedring sa akin kung paano ang manggamot. Kailangan ko kasing panindigan na interesado ako na maging albularyo para hindi niya mahalata
ang totoong dahilan kung bakit ko yun ginagawa. Ngunit isang araw, isang hindi magandang balita ang dumating. Nasa gitna kami ng pagkain ng almusal ni Lolo nang humahangos na dumating ang kaibigan kong si Kiko. Emil, Lolo Pedring, alam niyo na ba ang nangyari kay Aling Marta? Aba, hindi pa. Bakit? Ano ba nangyari kay Marta? Wala na po si Aling Marta. Patay na po siya. Ano ka mo? Totoo ba yung sinasabi mo? Nakasalubong ko pa sa daan si Aling Marta kagabi ng bandang alas 11 ah. At anong ginagawa mo sa labas kagabi ng ganung oras? Nangasok ka na naman ba? Nakita mo na. Nahuhuli ka sa sarili mong bibig. Ay, hindi po. Nagpahangin lang po ako. Saka wag na po natin pag-usapan ng paglabas ko kagabi. Si Aling Marta po ang pag-usapan natin. Kiko, ano raw ang ikinamatay ni Aling Marta? Pinatay siya, Emil. Natagpuan ang katawan niya doon sa taliban na malapit sa bahay niya. Grabe nga yun nangyari sa kanya eh. Ang dami niyang kalmot sa kanyang katawan. Tapos wakwak din ang tiyan niya. Parang kagaya siya ng baboy ramo na nakita natin doon sa gubat. Babangin langit. Ang ibig mo ba sabihin ay pinatay ng aswang si Marta? Ganun na nga po, Lolo Pedring. Yan din po kasi ang hinala ng mga tao. Sigurado raw po sila na yung aswang na nakita ni Mang Ernesto ang pumatay kay Aling Marta. Hindi na pala talaga ligtas sa lugar natin ngayon. Ano ba kasi ang nangyayari at biglang nagkaroon ng aswang dito? Ikaw, Emil, talagang itigil mo na muna yung paglabas-labas mo ng gabi para mangaso. Akala mo ba hindi ko alam na tumatakas ka at nagpupunta ka pa rin sa gubat? Nag-iingat naman po ako, Lu eh. Saka kaya ko pong ipagtanggol ang sarili ko. Kahit na, wala kang alam sa kung ano kayang gawin ng mga aswang na yan. Ang gawin mo ay pagtuunan mo ng pansin ang pagtuturo ko sa iyo sa paggagamot. Ano? Sandali nga. Emil, talaga ba? Nag-aaral ka na ng panggagamot? Ha? Oo, Kiko. Bakit parang hindi ka makapaniwala? Eh di ba? Ilang beses na nating napag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Ang sabi mo, hindi ka susunod sa yapak ng Lolo Pedring mo. Bakit? Hindi ba pwedeng magbago ang isip? Sa bagay, pero masaya ako na nagbago ang isip mo. Sigurado ako na darating ang araw na magiging kilalang albularyo ka, kagaya ni Lolo Pedring. Magdilang anghel ka sana, Kiko. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para maituro kay Emil ang lahat na dapat niyang malaman para naman makapagpahinga na ako. Kapag kasi handa na si Emil, ay sisimulan niya na ang paggagamot habang patuloy ko siyang ginagabayan. Hindi na lang ako nagsalita dahil ayoko nang humaba pa ang aming usapan tungkol sa pagsasanay na ginagawa sa akin ni Lolo. Ang nasa utak ko ay ang aswang na pumatay kay Aling Marta dahil may hinala ko na ang mga aswang na naghahanap kay Bagwis ang gumawa nun. Kinagabihan, nang nakatulog na si Lolo Pedring, ay pumuslit ako papunta sa gubat. Nagtungo ako sa kuweba kung saan naroon si Bagwis dahil gabi ay nasaan yung aswang siya. Nasabi niya sa akin na hindi niya kayang pigilan ang pagbabagong anyo niya sa tuwing kumakagat ang dilim. Habang nilalagyan ko ng gamot ang mga sugat niya, ay napansin ko na medyo gumagaling na ang mga yon. Aba, ayos ah. Medyo gumagaling na ang mga sugat mo. Nakakatuwa naman, Bagwis. Dahil yan sa husay mo sa panggagamot, siguro ay maraming humahaga sa iyo sa baryo niyo dahil magaling kang albularyo. Mali ka sa sinabi mo. Ang Lolo Pedring ko talaga ang kilalang magaling na albularyo sa baryo namin. Ang totoo nga niyan eh. Gusto niya akong maging kagaya niya pero ayoko. Nagpapanggap lang ako na gusto ko na tinuturuan niya ako kasi kailangan ko matuto ng panggagamot para magamot kita. Alam mo, may mga bagay na inaayawan natin kahit hindi pa natin yun nasusubukan.
Bakit hindi mo muna subukan maging albularyo? At kung talagang ayaw mo, ay saka ka tumigil. Basta, sa ngayon ay wala pa rin akong interes na maging albularyo. Kapag gumaling ka na ay titigil na rin ako sa pagsasanay. Ay oo nga pala, maiba ako. Alam mo ba na may pinatay ang aswang sa baryo namin? Ang hinala ko, ang may gawa nun ay yung mga aswang na naghahanap sa'yo. Ikinalulungkot ko na nangyayari yan sa baryo nyo. At tama ka, ang mga aswang na yon na may kagagawan nun. Malamang, alam nila na nandito pa rin ako sa lugar na ito at nagtatago. Pumapatay sila ng mga tao dahil alam nila, sa ganung paraan, ilalabas ako para protektahan ng mga tao laban sa kanila. Sa kasamaang palad, hindi pa bumabalik ang lakas ko. Kaya hindi ko pa kayo may pagtatanggol. Huwag kang mag-alala, Bagwis. Siguro naman ay kaya namin protektahan ang aming mga sarili. Sa mga pagkaraniwang aswang, ay maaaring kaya niyong protektahan ang inyong sarili. Ngunit sa pinuno ng mga aswang, na si Barangaw, ay duda ko. Masyado siyang malakas kumpara sa mga alagad niya. At sa oras na dumating siya sa lugar niyo, ay paniguradong dadanak ang dugo. Pero, maaari ko namang isuko ang sarili ko. Kung dumating ang panahon na yun, mas pipiliin ko pa ang mamatay kesa maraming tao ang magbuwis ng buhay. Ako lang naman ang hinahanap ni Barangaw. Gusto niya ako mamatay dahil sa pagtataksil na ginawa ko sa kanila. Hindi sa pagmamayabang, pero ako ang pinakamalakas niyang alagad. Sinanay niya ako para maging kanang kamay niya. Kaya gano'n na lang katindi ang galit niya nang malaman niyang isa akong traidor. Nang malaman ko ang tungkol sa pinuno ng mga aswang na si Barangaw, ay may matinding takot at kilabot na gumapang sa aking katawan. Base kasi sa kwento ni Bagwis, ay masyadong malupit si Barangaw at hindi siya nagdadalawang isip na pumatay. Mas lalo kong kinilabutan nang naisip ko ang maaaring mangyari sa aming lahat sa sandaling dumating si Barangaw sa aming baryo. Hindi nagtagal ay nagpaalam na ako kay Bagwis. Habang naglalakad ako palabas ng gubat, ay napahinto ako nang malaman kong hawak ko ang plastik na naglalaman ng tinapay at tubig na dinala ko para kay Bagwis. Anak nang, nakalimutan ko pala itong bigay kay Bagwis. Wala akong nagawa kundi ang maglakad pabalik sa kuweba. Pagpasok ko roon ay nagtaka ko nang may naulinagan akong boses ng isang matanda na parang kinakausap si Bagwis. Nagmamadali akong tumakbo papunta sa dulong bahagi ng kuweba at laking gulat ko nang nakita ko si Lolo Pedring. May hawak siyang itak at nakatutok yon sa leeg ni Bagwis. Lolo Pedring, sandali lang! Huwag niyo mo sasaktan si Bagwis! Emil, sinasabi ko na nga ba't may ginagawa kang kababalaghan dito sa gubat? Kaya gabi-gabi ka narito. Mabuti na lang talaga at sinundan kita. Bakit mo tinutulungan ang aswang na ito? Ginamitan ka ba niya ng itim na mahika? At ngayon ay nasa ilalim ka ng kanyang kapangyarihan? Hindi po, Lo, hindi ho. Makinig po muna kayo sa sasabihin ko. Kung ano man po ang tulong na ginagawa ko kay Bagwis, ay kusang loob ko po yung ginagawa. Wala po ako sa ilalim ng kapangyarihan niya, Lo. Maniwala kayo. At paano mo nagagawang tulungan ng aswang na siyang pumatay sa ating kababaryo? Lo, hindi po si Bagwis ang pumatay kay Aling Marta. Maniwala po kayo, Lo. Ang pumatay po kay Aling Marta ay ang mga aswang na gustong pumatay kay Bagwis. Iniligtas po ni Bagwis ang buhay ko, Lo. Kaya po tinulungan ko siyang gamutin ang mga sugat niya. May isang beses po kasi na habang nangangaso ko, ay may dalawang aswang po ang umatake sa akin. Kung hindi po dumating si Bagwis, para iligtas ako sa mga aswang na yun, aba, baka patay na ako ngayon. Kaya ibaba niyo na po ang itak niyo, Lo. Hindi niyo po kailangan saktan si Bagwis dahil mabait po siya kahit isa siyang aswang. Natigilan si Lolo Pedring sa sinabi ko na yon. Unti-unti kong napansin ang paglambot ng ekspresyon sa mukha niya.
Maya-maya pa ay ibinaba na niya ang kanyang itak. Paano ang isang aswang ay tutulungan ka, lalo na sa kapwa pa niya aswang? Ipapaliwanag ko po sa inyo ang lahat basta makinig po kayo sa akin, Lo. Promise po, lahat ng sasabihin ko po sa inyo ay totoo at hindi ko hahaluan ng kahit nakatiting na kasinungalingan. Nang sandaling yon, ay hinayaan ako ni Lolo na magsalita. Sinabi ko sa kanya ang dahilan kung bakit gustong patayin ng iba pang mga aswang si Bagwis. Inamin ko rin sa kanya na kaya ako nagpaturo sa kanya sa panggagamot ay dahil gusto kong gamutin si Bagwis hanggang sa tuluyan na itong gumaling at makapunta sa lugar kung saan ito nararapat. Maging ang maaaring pagdating ni Barangaw sa aming lugar ay ipinaalam ko sa kanya. Ngayon ay naiintindihan ko na. Wala ka naman pala talagang interes na maging albularyo. Sinabi mo lang na gusto mo matutong maggamot dahil sa aswang na yan. Pero hindi po ba, Lo? Okay na din po yun. Kasi kahit papano ay may nalalaman po ko sa panggagamot. Kahit na. Kaya pala sa tuwing tinuturuan kita ay ramdam ko na tinatamad ka. Iniisip ko na galang na pagod ka talaga. Kaya ka nagkakaganon. Yun naman pala ay talagang tinatamad ka. Pero Lo, wag na po natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan ngayon. Ang kailangan po natin gawin ay mag-isip kung ano ang dapat natin gawin kapag dumating na po si Barangaw. Ano pa nga bang gagawin natin? E di lumaban. Alam ka namang hayaan lang natin siyang patayin tayong lahat. Pero paano po natin gagawin yun, Lo? Wala naman po tayong kakayahan na makipaglaban sa aswang. Si Bagwis naman po, mahina pa po siya. Kaya, hindi pa po siya pwedeng lumaban. Hindi niya po tayo matutulungan. Sa sandaling dumating sa baryo niyo si Barangaw, ay tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Gaano makalakas ang Barangaw na yon at parang napakahirap niyang talunin. Gaya na sinabi ni Emil kanina, ay siya ang pinuno ng grupo ng mga aswang na dati kong kinabibilangan. Hindi siya tatanghalin pinuno kung hindi siya mas malakas kumpara sa mga alagad niya. Isa pa, wala siyang awa lalong-lalo na sa mga tao. Gagawin niya ang lahat, makuha lang ang gusto niya. At sa ngayon, sigurado ako na gagamitin niya ang mga tao sa lugar niyo para magpakita ako sa kanya. Naiintindihan kita. Teka, kailangan na pala namin umuwi. Emil, tara na. May isang bagay akong kailangan sabihin sa'yo. Ano po yun, Lo? Sa bahay ko na lang sasabihin sa'yo. Tara na, umuwi na tayo. Nagpaalam na ako kay Bagwis at pagkatapos ay sabay na kaming naglakad ni Lolo palabas ng gubat. Hindi pa rin ako makapaniwala sa ginagawa mo. Kahit sa panaginip ay hindi ko naisip na tutulungan mo isang aswang. Mabait po kasi si Bagwis, Lo, kahit aswang siya. Isa pa, iniligtas niya po ako. Kaya dapat ko lang po siyang tulungan. Pero Lo, sana po, huwag niyo pong sabihin sa ibang tungkol kay Bagwis. Baka po kasi hindi sila maniwala na mabuti po siyang aswang. Kahit hindi mo yan sabihin ay ganyan talaga gagawin ko. Kapag nalaman ng mga tao na may tinutulungan kang aswang, ay baka pag-isipan ka pa nila ng masama. Baka pati ikaw ay saktan nila. Nang nakarating na kami sa bahay, ay sinindihan ni Lolo ang gasera. May kinuha siyang lumang bag sa ilalim ng papag at mula roon ay inilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ang kahon sa harapan ko at isang kwintas na may palawit na itim na bilog ang tumambad sa akin. Ano po yan, Lo? Hindi ba't nabanggit ko noon sa'yo na nakakita ko ng aswang nung binata pa ako? Ang totoo niyan, hindi lang ako basta nakakita, kundi nakipaglaban din ako. Hindi lang sa isang aswang, kundi sa napakaraming aswang. At ang mutya na ito, ang tumulong sa akin para magkaroon ako ng lakas ng loob at kakayahan na labanan ng mga aswang na yon. Ito ang tinatawag na mutya ng paniki.
Iniluwa ito ng isang mahiwagang puting paniki na alaga ng isang engkanto. Ang ibig niyo po bang sabihin dati po kayong manunugis ng mga aswang? Tama ka, ganun na nga. Isa akong manunugis ng mga aswang nung araw. Pero nang nag-asawa na ako at muntik ng patay ng mga aswang na nakalabang ko noon ang lola mo, ay tumigil na ako ng tuluyan. Hindi ko kayang ipahamak ang mga mahal ko sa buhay habang ipinagtatanggol ko ang ibang tao. Kaya naman, umalis kami sa lugar na yon. At dito na kami nanirahan na. Pero Lo, bakit niyo po ipinapakita sa akin ng mga bagay na yan? Babalik na po ba kayo sa pagiging manunugis niyo? Hindi ako ang gagamit nito kundi ikaw. Wala na, mahina na ang katawan ko. At hindi ko na kaya makipaglaban pa sa mga aswang. Pero ikaw, malakas ka pa. Ipagkakatiwala ko sa ito, Apo. Alam kong wala kang interes na maging albularyo at sa sandaling ito, ay tatanggapin ko na yon. Pero sana ay huwag mong taghihan ang pagkakataon na mailigtas ang mga tao sa lugar na ito sa pagdating ni Barangao. Naisipan ko ring ibigay sa iyo ito upang mabigyan mo ng proteksyon ang iyong sarili. Sa sandaling tanggapin mo ito, ay magkakaroon ka ng kakayahan ng isang paniki. Magiging malakas ang pakiramdam mo at ang iyong pandinig. Kahit madilim ang paligid, ay magagawa mo pa rin makakita. At higit sa lahat, bibigyan ka nito ng kakaibang lakas at tapang. Ilang segundo kong tinitigan ang mutya ng paniki. Sa una, ay nagkaroon ako ng alinlangan kung handa ba akong tanggapin yon upang labanan si Barangao. Hanggang sa naisip ko na maaaring mapahamak ang maraming tao sa sandaling dumating sa baryo namin si Barangao at may posibilidad din na isakripisyo ni Bagwis ang sarili niyang buhay para sa kaligtasan ng mas nakararami. At dahil sa mga naisip ko na yon, ay agad akong nakapagdesisyon. Tatanungin kita, Emil. Tatanggapin mo ba ang mutya ng paniki at ang kaakibat nitong tungkulin? Ngunit kung hindi naman ay walang problema. Maaari akong maghanap ng iba na pwedeng gumamit nito. Tinatanggap ko po, Lo. Anong sinabi mo? Pakiulit mo nga. Ang sabi ko po, tinatanggap ko po ang mutya ng paniki. Naisip ko po na kailangan kong gawin to para protektahan po ang ating baryo. Lalong-lalo na po ikaw, Lo. Ayoko pong may mangyaring masama sa inyo. At ang pagtanggap sa tungkulin na to, ang tanging paraan para magawa ko kayong proteksyonan. Mahusay, Apo. Ngayon pa lamang ay ipinagmamalaki na kita. At bilang dating tagapangalaga ng mutya ng paniki, buong puso ko itong ipinagkakatiwala sa iyo. Isinuot na ni Lolo Pedring sa leeg ko ang mutya ng paniki. Nang sandaling yon, ay may naramdaman akong kakaibang init sa aking katawan at sigurado ko na yon ay senyales na tinanggap ako ng mutya bilang bago niyang tagapangalaga. Nang sumunod na araw, ay inaya ako ni Lolo Pedring na magsanay sa paggamit ng itak bilang sandata. Agad akong pumayag bilang paghahanda sa paghaharap namin ni Barangao at ng mga alagad niyang aswang. Alam ko na ang bagay na yon ay hindi na isang biro at kailangan ko yung seryosoin dahil maraming buhay ang maaaring mawala kung magpapabaya ako. Mahusay magturo si Lolo Pedring pagdating sa pakikipaglaban kahit may edad na siya. Halos 1 oras din ang lumipas bago siya nagdesisyon na tapusin ang aming pagsasanay. Tandaan mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Kahit mag-isa ka ay magsanay ka kapag may oras ka. Diyan mo muna ituon ang iyong atensyon at ako na bahalang kumamot sa mga sugat ni Bagwis. Talaga po? Gagawin niyo po yun, Lo? Bakit hindi?
Kung iniligtas ka niya, ay dapat din akong magpasalamat sa kanya. At ang panggagamot ko sa mga sugat niya ang paraan ko ng pagpapasalamat ko sa kanya. Nakakatuwa ka naman po, Lo. Napakalawak po talaga ng isip niyo. Kahit isang aswang po si Bagwis, ay tutulungan niyo pa rin po siya. Sa totoo lang, nung una ay naguguluhan ako kung bakit mo siya tinutulungan. Pero naisip ko na hindi dapat natin husgahan ang isang nilalang base sa kanyang itsura o pinanggalingan. Ang dapat natin tignan ay kung ano ang laman ng kanyang puso. Tama po kayo, Lolo Pedring. Kahit po ako nung una, inisip ko rin po na may masamang balak sa akin si Bagwis, kaya niya po ako niligtas. Pero hindi ko alam kung bakit bigla na lamang nagbago ang isip ko at tinulungan ko na siya. Hindi ko na nga po nakikita na isa siyang aswang, kundi isang tao na kailangan po ng tulong. May puso kang maawain sa kahit na anong nilalang. Parehas tayo, Apo. Noon pa man ay nakikita ko na yan sa iyo. Kaya nga nararapat ka lang talagang maging albularyo dahil malaki ang puso mo para sa mga nangangailangan. Kaya kung bibigyan mo lang ng pagkakataon ng sarili mo na gawin kung ano ang ginagawa ko, ay makikita mo ang sarap sa pakiramdam na nakatutulong ka sa iyong kapwa. Pwede po bang saka na po natin pag-usapan ng bagay na yan, Lo? Hindi po ba? Ikaw na rin po nagsabi na sa pagsasanay sa paggamit po ng itak ang dapat kong pagtuunan ng pansin ngayon? Alam ko, pero sinasabi ko lang sa iyo ang katotohanan. Oo nga pala. Pupuntahan ko na ngayon si Bagwis para gamutin ang mga sugat niya. Ikaw naman ay magpahinga at mamaya kung may oras ka, ay magsanay ka ulit. Sige po, Lo, gagawin ko yon. Mag-iingat po kayo. Hindi nagtagal ay umalis na si Lolo Pedring. Umupo ako sa harapan ng aming bahay at tumingin ako sa kawalan. Hanggang isang ngiti ang sumilay sa labi ko. Aminado kasi ako na mas nagustuhan ko ang pagsasanay namin ni Lolo sa paggamit ng itak kesa sa panggagamot. Pakiramdam ko tuloy ay nahanap ko na kung ano ang silbi o layunin ko sa mundo ng sandaling iyon. Makalipas ang isang oras, ay bumalik na si Lolo Pedring sa aming bahay. Sinabi ko sa kanya na may nagpapatawag sa kanya sa kabilang baryo para doon ay manggamot. Muli siyang umalis habang ako naman ay naisipan na magsanay ng mag-isa. Hapon na nang nakabalik si Lolo Pedring dahil aniya ay may ilan pang nagpagamot sa kanya. Ako na ang nagluto ng aming hapunan at hinayaan ko siyang makapagpahinga. Nang tuluyan ng kumalat ang dilim sa labas, ay sabay na kaming kumain ni Lolo. Lo, oo nga po pala. Kumusta na po si Bagwis? Medyo natutuyo na ang mga sugat niya. At sa tingin ko naman ay nakakabawi na siya kahit papano ng lakas. Mahusay ang ginawa mong panggagamot sa kanya, Apo. Aba, syempre po. Kayo ba naman na nagturo sa akin kung paano manggamot eh. Pero Lo, sa tingin niyo po ba? Kung sakali, kaya ko pong talunin si Barangaw? Apo, naniniwala ako sa kakayahan mo. At kailangan maniwala ka rin sa sarili mo. Sa sandaling magkaharap kayo, ay wag mong hahayaan na pangunahan ka ng takot. Kung matakot ka man, ay wag mong ipapakita yun sa kanya dahil gagamitin ni Barangaw ang takot mo para matalo ka niya. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Lolo Pedring, ay may narinig kaming mga taong nagsisigawan sa labas. Agad-agad kaming sumilip sa bintana at doon ay nakita namin ang isang malaking aswang na hawak ang isang matandang babae sa kamay. Nakahihindik
ang itsura niya. Tila isa siyang demonyo na umahon mula sa impyerno. Naramdaman ko ang kakaiba niyang lakas at sigurado ko na ang aswang na yon ay si Barangaw. Bagwis! Alam kong nasa paligid ka lang at nakikita mo ko. Lumabas ka sa pinagtataguan mo. Harapin mo kung traitor ka. Dahil kung hindi, ay uubusin ko ang mga taong pinoprotektahan mo. Lo, si Barangaw na po yata ang aswang na yun. Sa palagay ko ay tama ka, Apo. Ito na ang oras para ipakita mo sa kanya na kaya mo siyang tapusin. Nilakasan ko ang loob ko. Alam ko na walang puwang ang takot ko ng mga oras na yon. Kinuha ko ang itak at bago ko lumabas ay mahigpit ko munang hinawakan ang mutya ng paniki. Binulungan ko ang mutya na tulungan niya akong iligtas ang aming baryo at talunin ang pinuno ng mga aswang na si Barangaw. Matapos yun ay patakbo kong nagtungo sa kinaroroonan ni Barangaw. Huminto ako ilang dipa ang layo sa kanya para makabuelo kung kinakailangan. Hoy! Pangit na aswang! Matanda lang ba ang kaya mo? Pakawalan mo si Aling Celia at ako ang harapin mo! Diablong buwang ka! At sino ka naman, Kutong Lupa? Hindi ikaw ang hinahanap ko. Kaya huwag kang makialam dito. Tinatanong mo kung sino ako? Pwes, ako lang naman ang tagapagtanggol ng baryong to. At hindi ako papayag na maggasik ka rito ng kasamaan mo, Barangaw! Kahaga-haga. Paano mo nalaman kung ano ang pangalan ko? Ha! Sabihin na lang natin na isang aswang ang nagkwento sa akin ng tungkol sa'yo! Sigurado ko na ang traitor na si Bagwis ang aswang na tinutukoy mo. Nasaan ang traitor na yun? Sabihin mo sa akin na kinaroroonan niya at papatayin ko siya sa harap mo mismo. Wala kang makukuhang sagot sa akin, hayop ka! Hindi mo malalaman kung nasan siya! Dahil papatayin na kita ngayong gabi! Nakakatakot nang umisi si Barangaw. Naglabasan ang kanyang mahahabang pangil at tumutulo pa ang kanyang malapot na laway na may kasamang dugo. Pagkatapos nun, isang napakalakas na alulong ang kanyang pinakawalan at sabay-sabay na lumabas ang mga aswang na alagad niya sa paligid. Sigurado ka bang kaya mo akong patayin? Baka naman sa mga alagad ko pa lang ay subuko ka na. Ha! Ang dami mo pa sinasabi. Bakit hindi mo na lang ako subukan? Marahas na binitiwan ni Barangaw ang matandang babae na hawak niya. Nagmamadaling tumakbo palayo ang matanda. Matapos yun, ay mabilis na sumugod si Barangaw sa akin. Sinalubong ko naman siya at hindi ako makapaniwala dahil pakiramdam ko ay isa akong paniking lumilipad sa bilis ng aking galaw. At kahit madilim, ay malinaw kong nakikita si Barangaw at ang iba pang mga aswang. Para akong nagkaroon ng night vision. Kakalmutin sana ako ni Barangaw, pero sinalubong ko siya ng taga. Nagawa ko siyang sugatan sa kanyang kamay. Doon na nagsimulang sumugod sa akin ang iba pang mga aswang. Ngunit laking gulat ko nang isang mabilis na nilalang ang tumabi sa akin at hindi ako makapaniwala nang nalaman ko na si Bagwis yun na nasaan yung aswang. Bagwis! Anong ginagawa mo rito? Hindi ba? Sinabi ko na tutulungan ko kayo.
sa sandaling dumating si Barangaw dito. Pero mga sugat mo, kaya mo ba talagang makipaglaban? Kailangan kong kayanin dahil hindi ko pwedeng hayaan si Barangaw at ang mga alagad niya na patayin ang lahat ng mga tao rito. Sabi ko na nga ba, at lilitaw ka rin, Bagwis, ang traitor kong alagad. Hindi mo na ako alagad. Dahil matagal na akong tumiwalag sa'yo. At kamatayan mo naman ang magiging kabayaran sa pagtataksil at pagtiwalag mo sa akin. Emil, ikaw nang bahala kay Barangaw. Alam ko kaya mo siyang patayin dahil nabanggit sa akin ng lolo mo at tungkol sa butya mo. Ako nang bahala sa mga alagad niya. Kaya-kaya mo siya, Emil. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Sinunod ko ang sinabi ni Bagwis. Mabilis siyang kumilos at mag-isa niyang nilabanan ang mga alagad na aswang ni Barangaw. Muling sumugod si Barangaw at sa pagkakataon na yon ay mas mabilis ang galaw niya. Ngunit kahit gaano siya kabilis, ay nagawa ko pa ring sundan ang bawat kilos niya. Alam ko na yun ay dahil sa kapangyarihang taglay ng mutya ng paniki. Inakala ni Barangaw na hindi ko alam na nasa likuran ko siya. Mabilis akong humarap at sinaksak ko siya sa tiyan. Napamaang siya at bakas sa mukha niya ang pagtataka. Paano mong nalaman? Nasaan ako? Walang silbi ang bilis mo sa akin, Barangaw. Kahit kasing bilis ka pa ng kidlat, ay alam ko ang bawat kilos mo. Paghugot ko ng itak, ay sinubukan ko naman siyang tagain, pero nagawa niyang hawakan ang aking braso. Nagtagisan kami ng lakas, derecho, at matalim ko siyang tinignan sa kanyang mga mata. Ipinakita at ipinaramdam ko kay Barangaw na hindi ako natatakot sa kanya. Malakas kong sinuntok sa muka si Barangaw. Nabitiwan niya ako at natumba siya. Hindi ko na siya binigyan pa ng pagkakataon para makabawi. Buong puwersa kong itinarak ang itak sa tapat ng puso niya. Bumulwak ang dugo sa bibig ni Barangaw at tumingin siya sa akin na parabang hindi siya makapaniwala sa nangyari. Hinawakan pa niya ang itak at sinubukan niyong hugutin, pero wala na siyang laban sa lakas ko. Hindi nagtagal ay kumawala ang kamay niya sa itak at tuluyan na siyang bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Paglingon ko sa paligid ay patay na rin ang lahat ng mga alagad na aswang ni Barangaw. Lumapit sa akin si Bagwis. Duguan siya, pero sigurado ko na ang dugong yun ay mula sa mga aswang na pinatay niya. Maraming salamat, Emil. Salamat dahil tinapos mong kasamaan ni Barangaw. Ngayon ay magiging malaya na talaga ako sa anino at kasamaan niya. Walang anuman, Bagwis. Isang karangalan para sa akin ang matulungan ng isang nilalang na kagaya mo. Ngayon ay pwede ka na magpunta sa lugar na sinabi mo. Inilahad ni Bagwis ang isa niyang kamay at walang pagdadalawang isip na inabot ko yun. Ngumiti ako sa kanya at pagkatapos nun ay bumalik na siya sa gubat. Sa huling pagkakataon ay pinuntahan namin ni Lolo Pedring si Bagwis sa kuweba sa gubat para makapagpaalam. Nang tuluyan ng umalis si Bagwis ay may saya akong naramdaman dahil alam ko na mas magiging maayos ang buhay niya sa pupuntahan niyang lugar. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ay sinubukan kong seryosohin ang pag-aaral para maging isang albularyo kagaya ng lolo ko. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng interes sa panggagamot at sa mga aral ni Lolo Pedring. Makalipas lamang ang ilang buwan,
Hindi na lang ako kilala bilang tumalo sa pinuno ng mga aswang na si Barangao, kundi bilang isang mahusay na albularyo sa aming lugar. Nagawa ng magpahinga ni Lolo Pedring dahil ako na ang pumalit sa kanya. Nang makilala ko si Bagwis, doon ko napagtanto na malaki ang nagagawa ng pagiging mabuti at matulungin dahil nakapagbibigay ito ng pag-asa. Natutunan ko rin na hindi dapat husgahan ang isang nilalang base sa panlabas na anyo dahil gaya ng sinabi ni Lolo Pedring, mas importante pa rin ang nilalaman ng puso. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay may natutunan kayo na magandang aral. Sa kwentong ating napakinggan, sinasabi lamang na hindi masama na sundin mo ang sarili mong kagustuhan sa buhay at hindi rin masama na tuparin mo ang mga pangarap na inasam para sa'yo ng mga nagpalaki at nagmamahal sa'yo. Pareho itong maaaring maging mabuting landas, lalo na kung ginagawa mo ng may mabuting layunin. Ngunit higit sa lahat, ang mahalaga ay gusto mo ang iyong ginagawa sapagkat doon ka magkakaroon ng sigla at tibay ng loob upang magpatuloy. Kapag mahal mo ang iyong ginagawa, mas magiging makabuluhan ang iyong buhay. Mas nagiging kapaki-pakinabang ka sa lipunan at mas matutulungan mong mapaunlad ang iyong sarili tungo sa pagiging mabuti at marangal na tao. Sabi nga sa Kolosas 3:23, ano man ang iyong gawin, gawin nyo ng buong puso sa parang sa Panginoon nyo ginagawa at hindi sa tao. Sa huli, ang pinakamahalagang piliin mo ay ang landas na maghuhubog sa iyo upang maging mas mabuting tao. Isang taong may silbi sa kapwa, may malasakit sa sambayanan, at may pusong handang maglingkod. Sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang pagtupad sa pangarap, kundi ang paggamit ng iyong buhay upang makagawa ng mabuti para sa iba. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli, at pagpalain po nawa kayo ng Diyos na may kapal.